Welcome po sa Jesus Christ Bible Baptist Church, Mataas na Kahoy, Batangas. Tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Peter. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 3, verses 1 to 14 na lang po ang ating pong basahin. Salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. 2 Peter chapter 3, verses 1 to 14. Nakita na po ba isang malakas na siya? Amen? Yes. Verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance to kayo po. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. Verse 4. And saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Verse 6. Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perditions of ungodly men. Verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, but one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversations and godliness? Verse 12. Looking forward and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Verse 14, altogether ready with. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found to give in peace, without spot and blameless. Tayo pong lahat ay umupo, umikik, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po sa gabing ito, nagmamakaawa, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po kami, pakabanalin mo po kami. Gawin mo po kami na maging karapat-dapat sa aming pong paglilingkod sa iyo. Banal Espiritu, puspusin mo po kami, paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Dalangin ko po aming Diyos, na patuloy ka maghari sa aming pong buhay, sa aming pong puso, nawa ay lagi matagpuan na naghahari ang iyong pag-ibig. Salamat sa gabing ito sa mga kapatiran na patuloy na dumadalo, nakikiisa, nakikibahagi sa iyong gawain. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy po puntingin ang kanila pong mga panalangin. Salamat ng aming pong mga panalangin, hindi mo kinakalimutan. Salamat ng aming mga panalangin, inyo pong sinasagot. Muli, aking dalangin sa gabing ito, igawad ko po sa bansang Israel, sa Jerusalem, ang kapayapaan. Dalangin po namin na mga taga-Israel ay maligtas. Gamitin mo po si Missionary Pastor Joseph Soriano sa pagpapahayag ng inyong ebanghelyo. Salamat sa gabing ito. Muli, dalangin ko na ako inyo pong itago sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling kundi pangalan mo ang siya may taas, ikaw ang siya malulunhati at mapapurihan at maparangalan. Salamat po sa gabing ito. Ako'y binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Magandang gabi po mga kapatid, mga minamahal. Sabi po ng verse 9, dito sa 2 Peter chapter 3, verse 9, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish." This evening po mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe, "The Lord wants all people to be saved." Ito po talaga ang nais ng Diyos, na lahat ng tao ay maligtas. Mga kapatid, mga minamahal, na talaga sinabi po ng Bible, hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak sa impyerno. Hindi po nais ng Diyos na ang sino man ay mapunta sa impyerno. So ito po ang sinasabi ng mga talata na sinabi po dito, "The Lord is not slack concerning His promise." Ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako na katulad na gaya ng sinasabi ng iba. But is long suffering, na ang ating pong Panginoon ay talagang nagtitiis para sa atin. Long suffering to usward, na siya po ay talagang nagtitiis sapagkat nais nga po ng Diyos na ang bawat tao ay maligtas. Ayaw po ng Diyos na mga tao ay mapahamak, mapunta ng impyerno. Mga kapatid, mga minamahal, the reality, tingnan po natin ang katotohanan na talagang hindi lahat ng tao ay mapupunta sa langit. At the reality, much people are going to hell. Yan po ang katotohanan na talagang maraming tao po ang mapupunta sa impyerno. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Matthew chapter 7, verses 21 to 23. So sinabi po ng Panginoon Jesus sa mga talatang ito sa chapter 7, not all people, o sinabi po dito sa verse 21, tingnan po natin, nandiyan na ba kayo? Say amen. "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Hindi bawat tao na tumatawag sa ating Panginoon Jesus ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ito po ang katotohanan, the reality, much people are going to hell. Maraming tao ang pupunta sa impyerno. Maraming tao ang mapapahamak sa impyerno. Yan po ang katotohanan. Sapagkat sinabi po ng Panginoon Jesus, "But he that doeth the will of my Father which is in heaven," na makakapasok po doon po sa langit, mga kapatid, mga minamahal, ay yung sumusunod sa kalooban. So ang kalooban na tinutukoy po dito sa talatang ito, hindi po ito yung paggawa ng mabuti. At ang kalooban tinutukoy po dito, yung po yung nakasulat sa John chapter 6 verse 40. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 6 verse 40. Huwag po natin mamisinterpret ang talata. Huwag po tayo magkakamali sa interpretasyon at huwag po natin pakikinggan ang turo ng iba. So dapat po natin sikapin ang pag-aralan talaga ang talata. Ang sabi po dito, "And this is the will of Him that sent me." Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, that everyone will see it, the Son, na ang bawat nakakakita sa anak and believe it on Him, ang nanampalataya sa Kanya, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So yung po tinutukoy po dito, na do it, the will of my Father, yung po yung pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. And then sinabi po ng verse 22, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? And in Thy name have cast out devils, and in Thy name done many wonderful works." So mga kapatid, mga minamahal, marami talaga ang magsasabi sa huling araw na talagang, Panginoon, di ba kami ay gumawa ng mabuti? Di ba kami ay nagpagaling ng mga may sakit? Di ba kami ay nagpalayas ng mga demonyo doon sa mga sinasapian? Di ba kami gumawa ng mga himalang bagay? So ito po ay mga mabubuting gawa. Pero ang sabi po ng Panginoon Jesus sa verse 23, "And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work of iniquity." Ye that work iniquity. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang katotohanan
maraming tao ang mapapahamak, mapupunta ng impyerno. Sapagkat maraming tao ang nadaya. Maraming tao naniniwala na dahil sa kanilang paggawa ng mabuti, sila ay sa langit mapupunta. Hindi nila tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, maraming tao mapupunta sa impyerno sapagkat katotohanan ng kanilang paniniwala ay sa pamamagitan ng kanilang relihiyon. Sila ay maliligtas. Sa pamamagitan ng kanilang relihiyon, sila ay sa langit mapupunta. Mali po yun. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang katotohanan. At ang isa pa, ang marami pa po ay naniniwala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya katotohanan, maraming tao ang mapupunta ng impyerno. Sapagkat maraming tao ang hindi naniniwala kay Kristo. Maraming tao ang ayaw tumanggap manampalataya kay Kristo. Ito ang katotohanan na talagang much people are going to hell. So maraming tao, hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak. Kaya lamang talagang hindi sila maniwala sa mga katotohanan ito. Na katotohanan na tanging si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Yun po yung katotohanan. Hindi nila tanggapin. They reject. Kaya nga naman, yun po yung dahilan, the reason, na kung bakit sila po ay mapupunta, sapagkat nireject nila, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang manampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yun po yun ang dahilan. Sabi po ng Bible sa John 3:18, tinan po natin ang ating pong Bible, sa John 3:18, He that believeth on Him is not condemned. Ang nananampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. He that believeth not shall condemn already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So yun po yung dahilan. Hindi dahil sa sila ay makasalanan, hindi dahil sa sila ay magnanakaw, hindi dahil sa sila ay sinungaling, kundi ang katotohanan na sila ay mapupunta ng impyerno sapagkat ayaw nilang tanggapin si Kristo, ayaw nilang manampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayaw nilang manampalataya kay Kristo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. Yan po ang dahilan bakit sila ay mapupunta ng impyerno. Yun po ang dahilan. Malinaw po sinabi ng Panginoon Jesus, He that believeth on Him is not condemned. Ang nanampalataya ay hindi hinahatulan at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Katotohanan po mga kapatid, mga minamahal, ng impyerno, sabi po ng Matthew 25, verse 41, ito po yung kanilang magiging reward. The reward of them that reject the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Matthew 25, verse 41 and 46. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 25. So hindi nais ng Diyos na sila'y mapunta ng impyerno. Kaya lang, sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, ng katigasan ng kanilang puso, sa kanilang hindi pagsampalataya sa ating Panginoon Jesus, ito ang kanilang reward. Matthew 25 verse 41, Then shall He say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Na ang kanilang reward, mga kapatid, mga minamahal, sila ay mayroong walang hanggang kaparusahan doon sa apoy na hindi namamatay. Ito ang reward ng mga taong ayaw manampalataya kay Kristo. Verse 46, And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Into life eternal. So yung mga ayaw manampalataya kay Kristo, ang mga ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw nila manampalataya na tanging si Kristo lamang ang Panginoon tagapagligtas. So sila po, ang kanilang reward na naghihintay sa kanila ay everlasting punishment.
hindi nais ng Diyos. Kaya lamang ito po ang katotohanan na talagang ang ibang tao, hindi lahat ng tao ay sa langit mapupunta, hindi lahat ay sa langit, hindi lahat ay ligtas, at ang iba po ay sa impyerno mapupunta. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos sa ating panahon, kung bakit hindi pa siya bumabalik, siya po ay nagtitiis. Nais ng Diyos na talagang ang bawat tao ay maligtas. Kaya nga po sabi po ng Bible, for God so loved the world, na talagang iniibig ng Diyos ang sanglibutan, tayong mga tao. And then si Kristo, He died for all. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Yan po ang sinasabi ng Bible. Kaya talagang hindi nais ng Diyos, hindi nais ng Panginoong Jesus na ang sino man ay mapahamak, mapunta sa impyerno. Subalit katotohanan, maraming tao ang mapupunta sa impyerno. Sapagkat ang dahilan sa hindi nila pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus, na sila ay naniniwala na sa pamamagitan ng kanilang gawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa pamamagitan ng kanilang reliyon, yun ang kanilang paniniwala, na sila ay maliligtas. So nakakalungkot na talagang sa mundong ito, marami pong false doctrine, marami pong false religion. Kaya nga sa ganang akin, yung mga pastor na nagsasabing sila ay pastor, pero ang turo naman ay mali. So sa ganang akin ay ayaw ko po silang tawaging pastor. Sapagkat ang tunay na pastor, mga kapatid, mga minamahal, ay nagtuturo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tunay na pastor ay tinuturo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So kaya nga si Kibuloy ay hindi dapat tawaging pastor. That's right. Hindi siya dapat tawaging pastor. Impostor. So maraming impostor sa mundong ito. Yun po ang katotohanan. Kaya talagang hindi po lahat ay dapat tawaging pastor. So mga kapatid, mga minamahal, dahil sa nais ng Diyos ay talagang ang lahat ay maligtas, hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak, tinan po natin ang ginawa ng Diyos sa verse 1 ng 2 Peter chapter 3 verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Mga kapatid, mga minamahal, hindi nais ng Diyos na ang bawat tao ay mapahamak. Nais ng Diyos na talagang mga tao ay maligtas. Kaya naman, our God generate the way for us to be saved. Our God generate a way for us to be saved. Gumawa po ang Diyos ng daan. Gumawa po ang Diyos ng paraan upang ang mga tao ay maligtas. Simula pa ng Old Testament, ang Diyos na ang gumawa ng daan. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan upang ang mga tao ay maligtas. Subalit nakakalungkot, mga kapatid, mga minamahal, na noong panahon ni Noah, diba? Na kahit ang Diyos na ang gumawa ng paraan para mga tao ito'y maligtas, ayaw pa rin nilang maniwala. Ayaw nilang manampalataya. So yun ang katotohanan. Kaya naman noong panahon po ni Noah, maraming tao ang napahamak. Maraming tao ang namatay. At 8 tao lamang ang naligtas. Si Noah, ang kanyang asawa, 3 anak at 3 manugang. Yun lamang ang mga naligtas. Kaya nga naman talagang sa panahon po natin ngayon, talagang marami ang mapapahamak. Kasi mas pinipili ng tao ang malapad na daan, ang maluwang na pintuan. Pero ang dulo ay kapahamakan. Right. Yun ang kanilang pinipili. Ayaw nila daw sa makipot na daan. Ayaw nila. Ayaw nila daw sa marami ang bawal. Ayaw nila. So mga kapatid, mga minamahal, our God generate a way for us to be saved. Kaya nga sabi po ng John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way. Wala na pong ibang daan patungo sa langit. Tanging si Kristo lamang ang daan. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me.
At sabi nga po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." So ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang mga tao ay maligtas. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, ibinigay, sinakripisyo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Kaya lamang talaga ang tao sa katigasan ng puso, sa katigasan ng ulo, ay ipinipilit nila ang kanilang sariling daan. Diba? Merong pandating daan, samantalang wala na pong ibang daan. Wala nang ibang daan. Tanging si Kristo lamang, yung daan na ginawa ng Diyos, yung paraan na ginawa ng Diyos. Tanging yun lamang ang paraan para sa ating kaligtasan. Na katiyakan ng langit sa pamamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang nakakalungkot na talagang sa ating panahon ay marami ang nadaya. Hindi lamang sa ating panahon, noon pa man, nung panahon ni na Pedro, nung panahon ng mga alagad, nung panahon ng mga apostol, nung panahon ni na Noah, panahon ni Moses, panahon ni Prophet Elijah, panahon ni Prophet Jeremiah. So noon pa man, maraming tao na ang ayaw manampalataya. Kaya talagang tunay na talagang marami ang napahamak, marami ang mapupunta sa impyerno. Ganun pa man, our God generate a way for us to be saved. Our God gave the way for us to go to heaven, na talaga ang Diyos ay gumawa ng daan, ng paraan upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng langit. So hindi talaga nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Talagang ang nais ng Diyos na talagang ang tao ay maligtas. Kaya nga sa ating panahon, mga kapatid, mga minamahal, nandyan pa rin ang Diyos. Siya ay patuloy na kumikilos o gumagawa ng paraan upang ang tao ay maligtas. Upang ang tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero talagang matigas ang puso. Yung mga trahedya, yung mga bagyo, yung mga earthquake na yan po ay ginagamit din ng Diyos upang ang mga tao ay magsipagsisi sa kanilang kasalanan. Yung mga sakit, diba? Bakit nagkakaroon ng karamdaman ng tao? Dahil nais ng Diyos ang mga tao ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ganun pa man, nananatiling matigas ang puso ng tao. Nananatiling matigas ang puso ng tao. Mas pinipili ng tao ang kalayawan. Mas pinipili ng tao ang paggawa ng masama, ang paggawa ng kasalanan. Patuloy pa rin ang tao na tumatalikod sa kalooban ng Diyos. So marami pong ginagawang paraan ang Diyos para ang mga tao ito'y maniwala sa katotohanan, para ang mga tao ito'y makarinig ng katotohanan. Pero ganun pa man, nananatiling matigas ang puso ng tao, nananatiling matigas ang ulo ng mga tao, sapagkat ang ating kalaban Diablo, maraming strategy. Yan ang ating kalaban. Maraming strategy. Talagang mandaraya. Diba? Kaya nga naman sa panahon natin, merong lumalabas na prosperity gospel. Diba? Merong mga lumalabas na prosperity gospel. At sa ating panahon ay ang daming mga false teaching, false religion, false doctrine, false teacher, false prophet. So yan ang mga strategy ng ating kalaban Diablo. At ang ginagawa pa ng ating kalaban Diablo, ang mga tao ay ginagawang busy sa napakaraming bagay upang hindi maabot ng salita ng Diyos, upang hindi sila makarinig ng katotohanan. Na talagang ginawa ng Diablo, mga tao ito'y busy sa pangmundo. Diba? Kung napapansin ninyo, talagang ang tao ngayon ay walang oras upang makinig ng salita ng Diyos. Wala silang oras. Ang kanilang oras ay inuubos sa walang kwentang bagay. Ang iba'y talagang busy sa pagtatrabaho. Na talagang inuubos ang lakas sa pagtatrabaho. Wala silang oras. Hindi naman po masama magtrabaho. Hindi po masama na ikaw ay magaling sa klase mo.
Diba? Na ikaw ay magaling sa sports. Pero sana ang tao ay magkaroon ng oras, panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad na lamang ngayon, may mga kapastoran na nagnanais na makapagturo sa school, makapagbahagi ng kaligtasan, na kahit binigyan na ng approval, diba? Magkakaroon ng approval sa mayor. Pero pagdating sa principal, pagdating sa supervisor, agad tatanungin ng mga ito, anong relihiyon yan? So hindi naman pinag-uusapan ng relihiyon. Ang nais lamang naman ng mga pastor na ito ay makapagturo ng moral, values, na talaga ang mga kabataan ay magkaroon ng disiplina. Diba? Sapagkat sa ating panahon ngayon, magaling sa math, magaling sa English, pero bastos naman. Magaling nga sa science, pero ang ugali ay gaspang. Diba? So ang nais ng mga pastor na ito makapagturo ng kaligtasan. Ang nais ng mga pastor na ito ay makapagturo ng values. Sapagkat inalis na sa subject ngayon yung GMRC, Good Moral and Right Conduct. So inalis yung values. Agad ang tatanungin ng mga principal na ito, ng mga supervisor na ito, anong relihiyon yan? Samantalang hindi naman ibinabahagi ang relihiyon. So mga kapatid, yan ang ating kalaban, Diablo. Maraming ginagawang strategy para mga kabataan, ang maraming tao ay hindi maabot ng Ebanghelyo ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, sana tayo po ay magsikap na may bahagi ang kaligtasan. Naniniwala tayo malapit nang bumalik ang Panginoon. Naniniwala tayo maiksi ang buhay. Naniniwala tayo hindi natin alam ang mangyayari bukas. Sana tayo po mga kapatid, mga minamahal, gumawa ng paraan, gawin natin yung ating part. Sapagkat meron tayong part upang ang mga tao ay maligtas. Hindi tayo ang tagapagligtas, pero meron tayong bahagi upang sila ay maligtas. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, our God generate a way for us to be saved. Gumawa ang Diyos ng paraan upang maligtas ang mga tayo. Then pangalawa, mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng 2 Peter chapter 3, verse 2 and 5, tingnan po natin ang ating pong Bible. Verse 2, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Verse 5, for this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ninais ng Diyos na ang tao ay maging ignorante. Hindi ninais ng Diyos na talagang ang mga tao ay hindi makaalam. Amen po ba? Amen. Talagang nais ng Diyos ay talagang ang tao ay maligtas. Ayaw ng Diyos na mga tao ay mapahamak sa impyerno. Kaya sabi po ng Psalm 68 verse 11, tingnan po natin ang ating Bible sa Psalm 68 verse 11. The Lord gave His word, and great is the company that those that publish it. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita. Hindi lamang ito ibinigay, kundi ito po ay kanyang iningatan. Siya din po ang nag-ingat. Amen? So, the Lord or our God guard His word. Iningatan ng Diyos ang kanyang salita upang malaman natin ang katotohanan. Ng katotohanan ng kaligtasan ay hindi sa gawa, katotohanan ng katiyakan ng langit ay hindi sa relihiyon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So iningatan po ito. Kaya nga sabi po ng Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Sana mga kapatid, mga minamahal, ingatan din natin ang salita ng Diyos. Sana ang inyong po mga Bible ay hindi pakalat-kalat. Sana ang inyong po mga Bible ay meron po
cover. Di ba? Ang cellphone ay iniingatan. Ang cellphone ay may jelly case. Ang cellphone kapag bumagsak ay talagang kumakaarat, inam. Kumakasigaw ay wagas. Pero ang Bible kapag bumagsak, parang wala lang. Ang Bible kapag naiwanan, hindi na pinabalikan. Di ba? Mga kapatid, sana ingatan din natin ang Bible. Nasali talagang ito ay talagang ating kuberan. Mas lumalabas, mas mahal pa yung cellphone kaysa sa Bible. Diba? Yun ang katotohanan ngayon. Mas mahal ng maraming Kristiyano ang cellphone kaysa sa Bible. Nakakabili ng mamahaling cellphone. Ng cellphone nila worth 30,000, worth 10,000, worth 15,000, 20,000. Pero ang Bible, wala pang 1,000 hindi makabili. Bible na 6,750 lamang, hindi nila mabili. Diba? So yun po ang katotohanan, mas mahal na maraming Kristiyano ang mga bagay sa sanglibutang ito kaysa sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sana ingatan natin ang salita ng Diyos. Sana maging katulad tayo ni Fanny J. Crosby. Diba? Si Fanny J. Crosby na isang pulag, memorize ang Bible, memorize ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorize ang Psalms, Proverbs, memorize niya ang Matthew, Mark, Luke, John. Almost the whole Bible ay memorize ni Fanny J. Crosby na siya ay bulag, na siya ay sabi sa 1.5 month old pa lang siya. Wala pa siyang 1 year old nung siya po ay nabulag. Pero memorize po ni Fanny J. Crosby ang yung buong Bible. Memorize po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, wala tayong idadahilan sa Diyos. Siya'y bulag, pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagdahilan, ay, bulag ako, pastor. Hindi ko yan. Okay lang sa akin kahit hindi ko yung memorize. Okay lang sa akin kahit hindi ko yung mabasa. Talagang hindi mababasa. Pero nakakapagtaka, bulag po siya, memorize ang almost the whole Bible. Kaya mga kapatid, mga minamahal, iningatan ng Diyos ang kanyang salita. Pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Nakatulad po ni William Tyndale. Si William Tyndale, dahil sa kanyang pananampalataya na ang Bible ay talagang salita ng Diyos, ay talagang si William Tyndale ay tinanggap niya ang kaparusahan, ang hatol na kamatayan. Yun po si William Tyndale, na talagang hindi siya tumakbo, hindi siya tumakas. Talagang dahil sa kanyang pagta-translate ng Bible sa wikang English, ay tinanggap niya ang hatol na kamatayan sa kanya. Dahil naniwala siya na talagang dapat malaman ng lahat ng tao ang salita ng Diyos. Dapat maunawaan ng lahat ng tao ang salita ng Diyos. Kaya talagang nagsikap po si William Tyndale na may translate ang Bible. Inubos ni William Tyndale ang kanyang oras, panahon sa pagta-translate ng Bible. Si William Tyndale, mga kapatid, mga minamahal, ay expert po siya. Dalubhasa po siya sa 8 lingwahe. Expert siya sa Greek words, expert siya sa Hebrew word, at sa marami pa sa English, expert siya. So mga kapatid, doon po niya inubos ang kanyang oras at panahon. Tapos sa ating panahon ngayon, binabaliwala ng mga tao ang Bible. So mga kapatid, mga minamahal, our God guard His word for us to be saved. Iningatan niya ito upang tayo ay maligtas, upang malaman natin ang katotohanan, upang hindi tayo madaya na maling turo. Iningatan po ito ng Diyos. At iningatan din po ito ng maraming mananampalataya, ng maraming Kristiyano. Hindi sila natakot na maging buhay man ang kapalit, maging kamatayan man ang kapalit, ay hindi po sila natakot. Sapagkat nung panahon po noon, ang mayroong Bible ay kinukulong. Ang nangangaral na salita ng Diyos ay pinapatay. Pero ganun pa man,
hindi po sila natakot. Katulad ni Apostol Pedro. Alam naman natin si Apostol Pedro, siya ay ipinako. Tingnan nyo ha. Kahanga-hanga po si Apostol Pedro. Siya ay nag-request. Siya ay papatay na nag-request siya. Pero ano ang kanyang request? Ang kanyang pag-request ay siya ay makakain muna ng masarap. Yun ba ang kanyang request? Ang kanyang pag-request ay siya ay makalaya. Yun ba? Hindi. Ang kanyang pag-request ay makita ang kanyang mahal sa buhay. Hindi. Ang kanyang request siya ay papatay na ay ipako siya ng nakatiwari. Diga? Ipako siya ng nakatiwari. Hindi siya nararapat na ipako kung paano ipinako si Kristo. Si Fanny J. Crosby, maalala ko lang. Napakaganda rin po na sinabi ni Fanny J. Crosby. Sabi niya, kung siya'y bibigyan ng Panginoon ng pagkakataong makakita, hindi niya tatanggapin. Yun po ang nais ng Fanny J. Crosby. Ayaw niya na magkaroon pa siya ng paningin. Ayaw niya na talaga siya makakita ng katulad ng mga normal na tao. Kaya sabi ni Fanny J. Crosby, hindi na niya naisip pa na makakita. Sapagkat sinabi po ni Fanny J. Crosby, kahit siya'y bulag, may mga bagay na maganda siyang nakikita. Kahit siya'y bulag, maraming bagay na magaganda na kanyang nakikita, na hindi nakikita ng normal na tao. Kaya mga kapatid, mga minamahal sana, ingatan po natin ang Bible, ang salita ng Diyos. Sana, sabi nga ni Hari David, thy law is within my heart. Thy law is within my heart. Kaya lamang, nasa puso ng maraming Kristiyano ngayon, mga bagay sa mundong ito. At ang sabi pa po ng Psalms 119, verse 11, thy word have I hid in my heart. So diba? So talagang itinago sa puso, iningatan sa puso, yung salita ng Diyos, that I might not sin against thee. Kaya ang tao ay talaga nagkakasala sapagkat napakarami ng mga nakaipon o nakatanim sa puso ng tao ngayon, hindi salita ng Diyos. Last, mga kapatid, balikan po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 2. Sinabi pa rin po dito sa verse 2. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. So yun po yung sinabi dito, yung words, yung salita talaga. And then, Ephesians chapter 4, verse 11, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, na talagang hindi po nais ng Diyos na mga tao ay mapahamak, mapunta ng impyerno, at talagang nais ng Diyos na mga tao ay maligtas. Sabi po dito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Our God gave us workers. Ito mga evangelista ito mga apostol na ito mga propetang ito, ay may consider natin na talagang sila workers of God, man of God. So ang Diyos ay nagbigay ng mga manggagawa. Ang Diyos ay nagbigay ng mga propeta, apostol, mga pastor, evangelista, upang tayo ay makarinig ng katotohanan ng kaligtasan. Kaya talagang hindi nais ng Diyos. Kaya lamang sad to say, nakakalungkot sabihin, talagang maraming tao ang mapupunta pa rin sa impyerno sapagkat ayaw nilang pakinggan ng mga pastor. Diba? Maraming tao noong panahon ni Jeremiah, talaga ang mga propeta noon ay pinapatay. Kaya nga si Prophet Elijah nagtago. Diba? Pinapunta ng Diyos doon sa Brook Cherith. O doon ka muna sa Brook Cherith at doon ka dadalhan ng pagkain ng uwak. So noong panahon ni Prophet Jeremiah ay pinapatay na ang mga propeta. Kaya talaga maraming tao ang mapapahamak sa impyerno. So ang Diyos sa kanyang pagnanais na talagang maligtas ang mga tao, huwag mapahamak. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag ngayon ng mga lalaking magpapastor. Ang Diyos
tumatawag po siya ng mga pastor at tumatawag ang Diyos ng mga manggagawa at tayo lahat ng mga naligtas, tayo lahat ay tinatawag ng Diyos na tayo ay maging worker, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang kabutihan ng Diyos. Talagang, our God is good. God is good all the time. Hanggang ngayon, siya ay hindi tumitigil ng pagtawag sa mga lalaki upang magpastor, ibahagi ang katotohanan, ang kaligtasan, na ito ay sa pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa reliyon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi talaga sa pamamagitan ng pananampalataya. At salamat, may mga pastor na talagang nagsuko ng buhay. May mga pastor na iniwan ang karangyaan sa mundong ito. Iniwan ang trabaho. So kahit mahirap, ay talaga sila ay nagpapatuloy. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya lamang talagang parang sa ibang tao, napakaliit ng kanilang pagtingin sa pastor. Napakaliit. Di ba? Ayaw nilang paniwalaan. At ang iba ay talagang hinahamak pa yung ibang mga pastor. Hinahamak na ibang tao. At talagang sinasabihan na GA. So mga kapatid, mga minamahal, hindi talaga nais ng Diyos na sino man ay mapahamak. So tayong lahat, it is our duty to go and share the gospel. It is our duty to share the gospel of Christ. Yan po ang ating tungkulin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So ikaw ay inilagay sa school upang ikaw ang magturo ng kaligtasan una sa lahat. Diba? Ikaw ay inilagay sa trabaho upang ituro mo sa kanila, ibahagi mo sa kanila ang kaligtasan. Ikaw ay inilagay sa mataas na kahoy upang ituro mo sa kapitbahay mo ang kaligtasan. So tayo ay inilagay ng Diyos sa mundong ito. Nakaalam tayo ng kaligtasan, naligtas tayo. It is our duty to share the salvation that we have. Ito po yung ating tungkulin. Ibahagi po natin ang ating kaligtasan before it's too late. Tayo po lahat, ito ba yun? Tayo po lahat ay nakopagkit, tayo po malalaki. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Kami po ay naabot ng kaligtasan. Salamat nagkaroon po kami ng katiyakan ng langit. Salamat sa aming Panginoong Jesus na siya'y namatay doon sa krus upang tubusin, patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. Nawa ang kaligtasan ito ay aming ibahagi sa aming kapwa. Nawa, magkaroon kami ng desire sa aming puso na talagang ibahagi sa aming kaklase, katrabaho, kamag-anak, mga mahal sa buhay, ang kaligtasan ng katotohanan. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy po na nagkakaroon ng desire at nakikibahagi sa inyong pong gawain. Salamat po aming Diyos sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat na kami tinubos mo po sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo po kami samahan sa aming pong pagbabahagi ng kaligtasan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Humihingi po kami ng tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan sa inyo, aming Diyos, sapagkat hindi namin ito kaya na mag-isa. Wala kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Salamat po aming Diyos sa iyong banal na salita na ito niyo pong iningatan, na ito nakarating sa aming pong panahon hanggang ngayon. Salamat, may mga alagad, may mga Kristiyano, mananampalataya
na talagang iningatan din po ang hindi po banal na salita, na talagang sinikap po nila na ito'y ibahagi sa mga tao na kanilang nakakasalamuha. Dalangin ko po aming Diyos sa gabi ito. Patuloy mo po igawad sa bansang ito ang kapayapaan. At dalangin po namin aming Diyos na talagang marami pa ang maligtas. Hindi lamang sa bansang ito, hindi lamang sa bayan ng mataas na kahoy. Nawa sa buong mundo ay patuloy na lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat nakakaawa ang mga tao na hindi mananampalataya sa aming Panginoon Jesus. Sila ay walang hanggang kaparusahan doon po sa lugar ng impyerno. Kaya sana, ilagay mo po sa aming puso ang awa habang sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Salamat po aming Diyos sa gabi nito. Salamat sa patuloy mo pong pagtugon, pagsagot sa aming mga panalangin. Ibinabalik ko po sa iyo aming Diyos lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.